Abigail! Tawag sa akin ni Adeline, kaya tumingin ako dito. Nakita kong papalapit sila sa akin. Sabi rin kasi nila ay hintayin ko raw sila dito sa tapat ng grocery. Diyos ko, Abigail, mabuti nakatakas ka kay Mr. Burlington. Mas mabuti pa, doon na tayo mag-usap sa bahay at baka makita tayo ng mga galamay ni Mr. Burlington. Bulalas ni Adeline. Malapit lang naman ang bahay, kaya agad kaming pumasok sa loob. Kaninong bahay ito, Adeline? Tanong ko. Sa pinsan ko ito. Kaso wala na yung pinsan ko. Nag-asawa na siya, kaya sa akin niya ibinigay. Dito ka muna tumigil, Abigail. Siguro hindi naman ito basta matutunto ni Mr. Burlington. Saka kailangan natin pag-usapan ngayon kung paano tayo makakalikom ng 10 milyon. Diyos ko po, puti na siguro ang buhok natin wala pa rin tayong 10 milyon. Pahayag ulit ni Adeline. Meron akong alam na trabaho. Yung friend kasi ng boss ko ay naghahanap ng private dancer. Wika ni Jenny. Nakakatakot naman magiging private dancer. Baka maghahasa ako nang wala sa oras. Wika ko. Sabi ni boss kanina, hindi na raw iyon makakagahasa dahil hindi na raw nakakatayo ang alaga. Tumawag nga ulit ngayon si boss at tinatanong ko meron akong pwede ipasok na private dancer para sa kanyang kaibigan. Wika ni Jenny. Magkano bang ibabayad sa akin? Tanong ko. 100,000 a week. Pahayag ni Jenny. Lumakamat ako sa laki ng ibabayad. Sayang din iyon at baka sakaling makaipon ako ng 10 milyon. Kailangan ko din palang makita si Dave. Ano, kukunin mo ba? Marunong ka naman sumayaw eh. Kung kukunin mo ang trabaho, na yun din ay isasama kita sa boss ko. Pahayag ni Jenny. Sige, pahayag na ako. Okay, let's go. Pagyaya sa akin ni Jenny. Mabilis naman kaming nakarating sa bahay ng boss nito. Saka Sunday ngayon kaya wala din pasok si Jenny sa bangko kung saan ito nagtatrabaho. Boss, pagtawag ni Jenny sa lalaki na katalikod. Gwapo palang boss nito. Ngunit mukhang suplado. Siya ba sinasabi mong papasok na private dancer? Tanong ng gwapong lalaki kay Jenny. Opo, boss. Wika ni Jenny. What's your name? Tanong ng lalaki. Abigail Sandoval po, sir. Tugon ko. Nakita kong umisi ito ng palihim. Tila bigla akong kinabahan sa klase ng ngiti nito. Tatawagan ko lang kaibigan ko. Wika nito. Kumunot ang noo ko nang mapansin kong nakatingin ito kay Jenny kaya bumaling ang tingin ko sa aking katabi. Busy naman ito sa kanyang cellphone. Bro, okay na. Nandito na yung private dancer. Okay, akong bahala. Dinig kong usapan ng boss ni Jenny. Nakita kong humakbang ito at lumapit kay Jenny at basta na lang kinuha ang cellphone na hawak ng aking kaibigan. Boss, cellphone ko yun ah. Wika ni Jenny. So? Wika ng boss dito. Tingin ko merong gusto ito sa kaibigan ko. Iba kasi yung klase ng tingin na ibinibigay nito kay Jenny. Napangisi ako ng palihim. 7 o'clock in the evening. Tingin ko sa watch kong suot at para akong bibitayin ng mga sandaling ito dahil ngayong gabi ako magsisimula sa pagiging private dancer ko. Diyos ko po, gabayan niyo po ako. Abigail, kailangan na natin umalis sapagkat naghihintay na si boss. Ihatid ka raw niya sa bahay ng friend niya. Wika ni Jenny sa akin. Kinakabahan ako, best friend. Wika ako. Huwag kang kabahan. Ang sabi naman ni boss ay mabait daw ang friend niya. Payag ni Jenny upang hindi ako matakot. Medyo nawala ang kaba ko sa mga sinabi ni Jenny kaya umalis na rin kami upang pumunta sa bahay ng boss nito. At pagdating namin sa bahay ng lalaki ay pansin kong masama ang tingin nito sa kaibigan ko. Tingnan mo si boss, may sumpong na naman. Alam mo ba, kapag inaabot ng saltik ang utak niya ay akong pinagdidiskitahan. Pinag-aalis ako ng puting buhok sa ulo niya samantalang kahit isa naman wala naman akong makitang uban. Naiiritang wika ni Jenny. Tingin ko may gusto sa yung boss mo. Wika ko rito. Malabo ang sinasabi mo, Abi. Dahil una pa lang ay sinabi na ni boss ang pinakaayaw daw niya sa babae ay yung mabaho. At saka pangit daw ako. Masama ang loob na wika ni Jenny. Nakakatuwa naman ang yung boss. Dahil sinabihan ka talagang mabaho at pangit. Baka naman sirampang amoy niya at baka malabo din ang mata niya. Wika ko kay Jenny. Ganyan talaga pag may mga saltik ang utak. Naasar na wika nito. Let's go. Ang tagal nyo. Masungit na wika ng boss na Jenny. Hindi na lang kami nagsalita ni Jenny. At mukhang meron ng sumpong ang boss nito. Mabilis lang naman kami nakarating sa bahay ng kaibigan nito. Nauna itong bumaba ng kotse at kinausap ang guard.
Miss Sandoval, bumaba ka na. Ang guard na bahala sa'yo. At siya na rin maghahatid sa'yo papunta sa magiging boss mo. Wika ng boss ni Jenny. Bumaba na nga ako ng sakyan at lumapit sa gate. Nakangiti naman sa akin ang guard nang pumasok ako sa loob. Wow, ang laki pala ng bahay na magiging boss ko. Sobrang yaman naman siguro nito. Miss Abigail, ito raw ang susuotin niyo at pumirma ka raw po rito. Wika ng guarda. Kaya kinuha ko ang binigay nitong puting papel at kumunot ang noo ko nang wala man lang nakasulat sa puting papel. At tingin ko rin ay mamahalin ito. Manong, para saan po itong papel? Tanong ko sa guarda. Kailangan niyo pong pumirma. Katunayan po na pumunta kayo rito sa bahay ng amo ko. At dito po kayo pumirma sa bandang ibaba. Miss Sandoval. Wika ng guarda. Ha? Bakit dito agad sa ibaba, Manong? Dapat po dito sa itaas React ko. Miss Sandoval, yan po kasang utos ng boss ko. Kaya sundin na lang po natin. Pahayag ng guarda. Baka naman makulong ako dito, Manong ha? Kasi pipirma ako na hindi ko man lang alam kung para saan ito. Wika ko sa guarda. Kahit may kaba sa akin dibdib ay pumirma na rin ako sa puting papel. At pagkatapos ay binigay ko na ito kay Manong. Naku, hindi naman po, Miss Sandoval. Huwag po kayong mag-alala. Mabait pong amo ko. Sige na po, pumasok na po kayo sa loob. At makikita agad naman po ninyo ang unang kwarto, Miss. Saka kanina po yung naghihintay. Sige po, Manong. Wika ko. Pumunta muna ako ng CR upang magpalit ng damit. Labis ang kaba ng aking dibdib. Lalo na nang makita ko ang damit ko susuotin. Sa pagkikita ng singit ko rito. Hindi naman siguro ko magagahasa nito. Bahala na nga. Kaya lumabas ako ng CR upang pumunta sa kwartong sinasabi ni Manong. Bukas naman ang pinto kaya tuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Nakita ko agad ang sa lalaki at mayroon itong takip sa muka. Tingin ko umiinom ito ng alak. Good evening, sir. I am Abigail Sandoval. Ako po ang pinadalang private dancer ninyo. Wika akong kinakabahan. Nakita ko nagsulat ito sa papel at iniharap sa akin upang ipabasa sa akin ang mga sinulat nito. Mag-umpisa ka ng sumayaw. Basa ko sa sinulat nito. Pipirba ang lalaki ito dahil nagsusulat lang siya at ipapakita sa akin ang isinusulat nito at hindi ito makapagsalita. Narinig ko isang kaakit-akit na music na pinatugtog nito at nakita ko ring umupo ito sa kama. Meron din itong hawak na baso na may lamang alak. Pansin kong nagsulat muli ito sa papel. Miss, umpisan mo nang sumayaw dahil sayang oras. Basa ko sa isinulat nito. Langya, paano sasayaw bang gagawin ko? Ngayon ako nagsisi na basta nalaman tinanggap ang pagiging private dancer. Akala ko madali lang ang sumayaw pero ngayon ko nalaman na mahirap pala kapag ako na ang nakasalang. Pansin kong nagsulat itong muli at pinakita sa akin ang sinulat nito. Marunong ka ba talagang sumayaw, babae? Basa ko ulit sa sulat nito. Uuwi na lang ako. Hindi ko pala kayang sumayaw lalo na pagkaharap ng isang lalaki. Siguro'y maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Bigla tuloy ako nahiya sa aking sarili dahil sa kagagahin ko. Sir, paumanhin. Uwi na lang po ako. Hindi ko po pala kayang magsayaw lalo na pagkaharap ng isang lalaki. Maghanap na lang po kayo ng bagong private dancer. Pahayag ko sa lalaking sasayawan ko sana. Nagmamadali akong tumalikod upang lumapit sa pinto at lumabas ng silid na ito. Tingin mo, makakalabas ka pa ng silid na ito, honey? Tanong na lalaking tinatakasan ko. Walang iba, kundi si Charles Burlington. Bigla ako napalingon dito at ganoon na lang ang gulad ko nang makita ko si Charles. Humahakbang ito papalapit sa akin at mabilis akong hinila sa kama. Mr. Burlington, wala naman akong kasalanan sa'yo, di ba? Baka naman pwedeng pag-usapan na lamang natin ito. Pagmamakaawa ko rito. Wala naman tayong dapat pag-usapan, honey. Bulong nito. Babangon sana ako na bigla itong pumatong sa akin at mariin akong hinalikan sa labi. Halos hindi ako makahinga sa halik nito at ramdam ko ring malikot na mga kamay nito sa katawan ko. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ko, hindi ko kaya ang lakas ng bastos na lalaking ito. Huwag ka na kasing umangal pa, honey. Hindi ka na makakawala pa sa akin. Bulong pa nito sa akin. Ipakukulong talaga kita, Mr. Burlington. Galit na wika ako sa lalaki. Wala namang problema kung ipakukulong mo ako, honey. Pero hindi naman ako papayag na ako lang makukulong. Alalahanin mo, meron kang utang sa akin. At ito'y may pirma mo. Siguro hihilingin ko na lang sa mga pulis na kung pwede, ay magkasama tayo sa isang kulungan. Para naman mag-enjoy ako sa loob, honey.
Bulong nito sa akin. Hindi ako makapaniwala kay Charles. Gusto ko itong sakalin. Yung tipong hindi na ito makahinga hanggang sa lumawit na ang dila nito. Kaya sa sobrang inis ko rito, bigla kong inilapit ang bibig ko sa mukha nito, sabay kagat ng mariin. Trumed! Hiyaw nito. Sorry, Mr. Burlington. Nabigla lang ako. Wika ko. Sorry din, honey. Mabibigla din ako sa gagawin ko sa'yo. Wika nitong nakangisi. Mabilis nitong hiniklas ang suot kong manipis na damit, kaya ang kinalabasan ay nasira ang manipis na tela. Shit, hindi pwede ito. Mr. Burlington, taka lang, meron kang dapat malaman. Wika kong kinakabahan. What? Bulalas nito habang patuloy akong hinahalikan sa leeg ko. Kasi, hindi ako masarap. Wika ko. So? Wika nito at bumaba pa ang halik. Mabaho kaya ako, Mr. Burlington? Wika ko. Hindi naman ah. Wika nito sabay amoy sa leeg ko. Hindi ako babae. Isa akong dating lalaki. Wika ko at baka sakaling tumigil ito. Tumingin ito sa akin. Talaga? Isa kang dating lalaki? O bakla? Tanong nito. Oo, Mr. Charles. Dati ako lalaki. Nautal na saad ko ngunit may kabasaking dibdib. Okay. Wika nito sabay halik muli sa akin. Kukulamin kita oras naghahasain mo ko. Hiyaw ko rito. Ayos lang. Natikman naman kita. Bulong nito. Wala na talaga akong magagawa sa nais gawin nito sa akin. At wala na akong pag-asang makawala kay Charles Burlington. Ano kaya magiging kapalaran ko sa lalaking ito? Ang ingay mo, honey. Matulog ka na nga. Mamaya ko na lang tatapusin ang ginagawa ko kapag tulog ka na. Bulong nito. Tumabi ito sa akin at mahigpit akong niyakap. Matulog ka na, honey. Di pa ako tapos sa'yo. Bulong nito sa akin. Anak ng teteng. Paano pa kaya ako makakatulog nito kung meron pa pala itong balak na gawin sa akin? Diyos ko, baliw na yata ang lalaking ito. Anak ng toko. Paano kaya ako makatakas kay Charles Burlington? Kung makayakap ito sa akin parang gusto kong idikit sa katawan niya. Mr. Charles, pupunta lang ako ng CR. Paalam ko dito. Samahan na kita, honey. Bulong nito. Masamang tingin na binigay ko rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas, okay? Inis na wika ko. Tumingin ito sa akin. Okay, bilisan mo, honey. Tura nito. Lumapit muna ako sa sofa upang magbihis ng damit. Nakapanto at bra lamang kasi ako kaya bigla akong tumingin kay Charles. Diyos ko po, sapagkat nakatingin ito sa akin. Nagtatakbo tuloy akong papunta ng banyo. Honey, dapat dito ka na lamang magbihis. Sagaw pa nito. Bastos talaga na impacto na yun. Kausap ko sa aking sarili. Napangisi ako ng merong bintana dito sa loob ng CR. Sure akong kasya ako dito, lalo at mababa naman iyong aking babagsakan. Kaya nagmadali ako umakyat sa bintana at sana lang hindi ako mahuli ni Charles. Yes, dahil nakababa ako. Diyos ko po, sana'y makaalis ako rito. Kaya todo-todo ang dasal ko at huwag naman sanang pumasok si Charles sa loob ng CR. Kaya ingat na ingat ang mga hakbang ko papalapit sa gate. Lalo akong nabuhay ng loob na makita ko ang guard na natutulog. Huwag ka munang magigising, Manong. Dahan-dahan kong binuksan ang gate at nang makalabas ako'y mabilis akong tumakbo palayo sa bahay ni Mr. Burlington. Agad naman ako nakakita ng taxi at nagpahatid sa tinutuluyan kong bahay. Thanks God at nakatakas akong muli sa mga kamay ni Charles. Kailangan ko muna magpahinga at bukas ko na lang sasabihin kay Jenny ang mga naganap sa akin ngayong gabi. Paglapat pa lang ng likod ko sa higaan ay agad akong nakatulog. Nagising ako dahil sa nag-iingay ang cellphone ko. Nakita ko si Jenny ang tumatawag. Best friend, bungad ko agad dito. Kumusta ang trabaho mo kagabi? Tanong nito. Muntik na ako mahuli ng tuluyan ni Charles Burlington. Siya pala yung sasayawan ko at kumukuha ng private dancer. Palat ako sa kabilang linya. Oh my God, best friend. I'm sorry. Hindi ko naman alam na magkakilala sila ng boss kong Abnoy. Wika ni Jenny. Wala kang kasalanan, Jenny. Dahil talagang gusto ko makuha ni Charles. Wika ko. Kailangan mong mag-iingat, Abe. Dahil mukhang hindi ka titigilan ni Mr. Charles Burlington. Pahayag ni Jenny. Thank you, Jenny.
Pero gagawin ko ang lahat para lang hindi mahuli ni Charles na impacto. Ay, ikakasal na pala si Brianna kay Mr. De Vera. At kailangan natin pumunta. Saka, nag-text na ba sa'yo si Brianna? Tanong nito sa akin. Oo, nag-text sa akin kahapon. Huwag kang mag-alala. Pipilitin ko makapunta doon sa kasal niya kahit saglit lang. Wika ako. Basta't mag-iingat ka, best friend. Paalala ulit sa akin ni Jenny. Oo, maraming salamat sa inyong lahat. Wika ko bago ito mawala sa kabilang linya. Ay, ngayon ako nagsisisi. Sana hindi ko nalang sinagot sa Dave nung naliligaw ito sa akin. Wala sana ako sa ganitong buhay. Hindi sana ako takas ng takas. Simple lang naman ang gusto ko maging buhay. Pero malabo mangyari. Dahil hinahanting ako ng isang mafia lord. Anong dapat kong gawin? Malapit na akong mabaliw. Sana pagkagising ko'y tapos ng aking problema at makakauwi na ako kina inay at magiging normal na ang muli kong buhay. Congrats, best friend! Wika namin kay Brianna. Grabe, ang swerte na kaibigan ko dahil meron ditong na-inlove na isang mafia lord. Bihira lamang ang ganoon dahil ang pagkakaalam ko'y masasama ang isang mafia lord. Katulad na lang ni Charles Burlington. Ang sama-sama ng ugali. Ang sarap gilitan ng leeg. Oh my God! Nandito si Kiefer Crimson, Austin Gray at yung bagong mafia lord na si Charles Burlington. Wika ng mga kaibigan ko. Bigla tuloy ako napatingin sa mga sasakyang dumating. Oh no! Abigail, takbo! Kausap ko sa aking sarili. Walang lingon-lingon na tumakbo ko. Hindi na nga ako nakapagpaalam sa mga best friend ko at basta lang akong tumakbo at tumawid sa kabilang kalsada. Hoy, babae! Magpapakamatay ka ba? Galit na sigaw ng driver ng jeepney. Oo, Manong. Sana ibinangga mo na lang ako. Sigaw ko rin habang tumatakbo ng mabilis. Lumingon ako at nakita ko ang mga tauhan ni Charles na humahabol sa akin. Kaya mabilis ako sumakay sa taxing nakita ko. Manong, patakbuhin mo na po itong taxi at meron po kasing humahabol sa akin na masasama ang loob. Pakiusap ko si driver. Sumunod naman ang driver. Nagpahatid ako sa tinutuluyang bahay ko. Nagmamadali akong pumasok sa loob. Diyos ko, muntik na ako dun na. Bulong ko. Hindi pa halos nagiinit ang puwet ko sa pagkakaupo na may kumatok sa pinto ng bahay na tinutuluyan ko. Bigla tuloy akong kinabahan. Best friend! Tawag sa akin ni Jenny. Nagmamadali kong binuksan ang pinto upang papasukin si Jenny. Grabe, ang bilis mo talagang tumakbo. Abigail, bilisan mo mag-impake sapagkat aalis tayo at pupunta tayo sa resort. Wika nito. Wow, ililibre niyo ba ako? Tanong ko. Oo, ililibre tayo ni Brianna. Pahayag ni Jenny. Kaya nagmamadali akong kumuha ng ilang pirasong masusuot ko para dalhin sa resort. Nang may makita kaming taxi ay agad kaming sumakay doon. Nauna na sa Adeline. Doon na lang tayo magkita-kita. Pahayag ni Jenny. Wow, ang daming gwapo. Wika ni Jenny pagkapasok pa lang namin sa loob ng resort. Nakita ko agad sa Adeline. Nakasuot na ito ng two-piece swimsuit at ang sexy talaga nito. Ito, yung susuotin yung two-piece. Lubos-lubosin na natin ang 1 week natin dito. Wika ni Adeline. Oh, ang tagal natin dito ah. Wika ko. Libre ito sa atin ni Brianna. Wika ni Adeline. Kahit kailan talaga ang bait-bait ni Brianna. Susulitin ko ang 1 week na ito. Tigil muna ako sa pagtakbo at pagtatago kay Charles. Pumunta kami sa nakalaang silid sa amin upang magpalit ng pampaligo. Tumingin ako sa paligid. Ang daming ng mga gwapo. Bulong kong nakangisi. Wow, ang sexy mo pala, Abigail. Wika ni Jenny. Tumingin ako dito. Ikaw rin kaya? Ang sexy mo. Wika ko. Lumabas kami ng silid ni Jenny. Napangisi ako na makita ko sa Adeline. Naliligo na at meron itong kausap na lalaking gwapo. 1 oras na kaming naliligo dito sa swimming pool ng mga best friend. Sana ganito na lang lagi. Walang iniisip na problema. Bulong ko. Abigail, sasama ka ba? Tanong ng dalawa kong best friend. Saan kayo pupunta? Tanong ko. Doon lang oh. Mag-hunting ng gwapo at pwedeng iuwi sa bahay para maging ulam. Wika ng mga ito. Ngumisi lang ako sa mga ito. Kayo na lamang, dito na lang ako. Wika ko. Okay. Tugon ng mga ito at lumakad ng paalis sa harap ko. Oh my gosh, ang gwapo nila.
Dinig kong wika ng mga babae kaya bigla ko lumingon sa mga ito. At nakita ko ang dalawang lalaking mga nakasalamin. Nang tumapat ang mga ito sa akin ay bigla nilang umisang isa at para bang nagbibigay babala. Saka pamilyar sa akin ang mukha ng isang lalaki. Nakita ko lumampas na ang mga ito at patungo kung saan pumunta ang dalawa kong best friend. Oh my kulay. Mabulong kong wika. Sapagkat kilala ko ang isang lalaking umisi sa akin. Walang iba kundi ang boss ni Jenny. Naloko na. Sure akong nandito rin si Charles Burlington. Lalo at nandito rin ang mga kaibigan nito. Aahon sana ako sa pool nang makita ko ang isang sasakyan sa di kalayuan. At ito yung sasakyan ni Charles. Pansin ko ring mabilis itong lumabas at nang mamadaling naglalakad. Hindi na ako nag-isip at basta lang lumubog sa tubig upang hindi makita ng impaktong si Charles. Ngunit hindi pa ako nagtatagal sa pagkakalubog ko nang merong humila sa akin paibabaw sa tubig. Umungad sa akin ang mukha ni Charles na tila nang aasar sa pagngisi nito. Kumusta ka, honey? Namiss mo ba ako? Tanong nitong nakangisi sa akin. Hindi ako makaimik at nagulat na lamang ako nang wala na ako sa pool. Nakita kong meron itong dalang bathrobe at inilagay sa akin. Hindi magandang tingnan, nagsusuot ka ng ganyang damit. Mabuti sana kung sexy ka. Tahas ang wika nito. Doon lang ako natauhan at bumalik muli ang matino kong pag-iisip sa sinabi nito. Anak ng tokwaw, hindi daw ako sexy. Ito lang ang bukod tanging nagsabi ng bagay na iyon. Kaya masamang tingin na binigay ko rito. Kung hindi naman pala ako maganda sa iyong paningin at hindi rin sexy, bakit pa na yung habol mo sa akin? Galit na tanong ko sa lalaki. Dahil nabili na kita, honey. Siguro ipagtsatsagaan ko na ng pangit mong katawan, honey. Tahas ang wika nito. Sipain ko kaya lintik at impaktong unggoy na si Charles. Para naman kahit papaano makaganta ko sa pang-api nito sa aking katawan. Mukhang bigla kaya itong tumahimik, honey. Totoo naman kasi yung sinasabi ko. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka magsusuot ng maliliit na tela at baka pintasan ka lamang ng mga taong mapanghusga. Wika nitong mapang-asar. Katulad mo? Nagpapakatotoo lang ako. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil may narinig kaming sumabog sa labas ng resort. Meron na naman palang nakasunod na mga langaw sa akin. Wika nito. Nagulat ako na isunuot nito sa akin ang salamin nito sa mata. Sabay halik sa labi ko. Huwag mong aalisin ang salamin na iyan, honey. At baka makita ka ng mga langaw. Wika nito. Hindi pa kami halos nakakalabas ng resort ay meron agad sumalubong kay Charles na 3 lalaki. Nakita kong nagtutunggali na ang mga ito. Bigla naman akong hinaklit ng isang lalaki. Kaso, ang nahaklit ay ang tali ng roba ko. Kaya nakita tuloy ang katawan kong nakasuot ng 2-piece. Pansin kong natigilan nito. Langyang ito? Baka sabihin din itong pangit ang katawan ko Ano ha? Sasabihin mo rin ba na hindi ako sexy? Ha? Sabay sampal sa mukha nito ng 2 beses. Nangyakang babae ka? Galit na wika ng lalaking sinampal ko. Nakita ko itinaas nito ang kamay upang sampalin ako. Nang may sumuntok sa mukha nito at nakita kong si Charles ang may kagagawa noon. Agad itong lumapit sa akin at inayos ang suot kong bathrobe. Dalhin ng mga buhay at pahirapan para umamin. Wika ni Charles. Hinila ko nito papalapit sa kotse nito at sa pilitang ipinasok sa loob. Umikot ito sa kabilang side at pumasok sa loob at ito na rin ang nag-drive ng sasakyan. Hindi pa kami nakakalayo sa resort nang mayroong bumabaril sa kotse ang sinasakyan namin. Kaya mabilis nitong kinabit ang manibela pakaliwa. Pansin kong merong ilog sa dinaraanan namin. Let's go, honey. Wika nito, sabay itinigil ang kotse malapit sa ilog. Meron akong narinig na papalapit ng mga motor kaya bigla akong kinabahan dahil may mga kalaban na naman ang nakasunod sa amin. Lumapit ito sa akin at hinawakan ako sa bewang at hinila ko patalon sa tubig. Narinig ko rin ang malakas na pagsabog. Pumikit ako dahil ramdam ko ang paglapad ng katawan ko sa tubig. Nakahawak naman ito sa bewang ko kaya hindi ako lumubog pailalim sa tubig. Are you okay, honey? May ibang masakit ba sa'yo? Tanong nito sa akin. Umiling lang ako rito. Hindi ako makapagsalita dahil sa pagkabigla. Diyos ko, ang gulo ng buhay ko. Dati takbo lang ako ng takbo. Ngayon naman para ako nakikipaglaban kay kamatayan. Ang saklap ng kapalaran ko. Nakaalalay pa rin ito sa akin kahit na alam nitong marunong akong lumangoy. Agad kaming pumunta sa likod na malaking bato. Nagmamadali akong tumungtong doon. Ngunit biglang may pumasok sa aking isip na baka merong buwaya dito sa ilog. Katulad noong mga napapanood ko sa TV. Hey honey,
Ayos ka lang ba? Saka dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan lang sa iyong pag-akyat sa bato at baka madulas ka. Paalala ni Charles sa akin. Baka kasi merong buwaya o di kaya malaking ahas dito. Kinakabahang sagot ko sa lalaki. Wala ditong buwaya, honey. Pero malaking ahas, meron. At ito'y nanunuklaw at pumapasok sa loob. Wika nito habang nakatitig sa akin. Kailangan na natin umalis dito at baka magambala natin ang sinasabi mong ahas. Wika ko habang nakatingin sa tubig. Diyos ko po, baka nga biglang lumabas ang malaking ahas at bigla kaming kainin ni Charles. Ang saklap naman ng aking kapalaran kung magkataon. Saan nga pala tayo dadaan? Kailangan na talaga nating umalis. Baka biglang sumulpot yung ahas na sinasabi mo. Wika ko sabay lingon dito. Ngunit napatda ako nang salubungin ako ng halik nito na ikinalaki ng aking mga mata. Mapusok ang halik nito na ibinibigay sa aking labi. Para bang merong hinahanap na hindi matukoy kung ano. Ibang-iba ang halik nito ibinibigay sa akin. Para bang nag-iingat ako na hindi ko mawari. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko'y nagugustuhan ko ang halik nito. Lalo na nang gumapang ng mainit nitong labi sa aking pisngi, pababasa pang ako at mas lalo pang bumaba sa leeg ko. Oh my God, ano ba nangyayari sa akin? May pagtataka sa aking isipan. Mas lalo ko nabigla nang gumapang ang halik nito patungo sa katawan ko. Kaya hindi ko napigilan ng umungol sa ginagawa nito. Agad akong hinila pababa at sinandal sa malaking bato at halos magkadikit na ang aming mga katawan. Hanapin sila. Alam kong nandyan lang yun sa paligid. Dinig kong wika ng mga taong dumating. Mabilis ang mga kilos ni Charles. Agad na inayos nito ang aking broad panty at ganun din ang suot kong bathrobe. Nakita kong kumuha ito ng baril at sa kabilang kamay naman ay granada. Honey, kunin mo itong baril. Utos sa akin ni Charles. Hindi ako marunong gumamit ng baril. Kabadong wika ko. Hinawakan nitong aking kamay at itinutok sa kaliwa ko. Ganito lamang iyan, honey ko. Itaas mo lang at itutok sa kalaban mo. Sabay kalabit sa gatilyo. Wika nito. Nataranta ako nang bumagsak ang isang lalaki at nakita kong meron itong tama ng baril sa leeg nito. Oh, di ba? Madali lamang, honey. Wika nitong nakangisi at mabilis akong hinalikan sa labi ko. Ngunit ilang magkakasunod na putok ng baril ang aking mga narinig. Sobrang bilis din ang kilos ni Charles. Agad niya akong nahila palapit sa katawan niya. At narinig ko ang palitan nila ng putok ng baril. Kung sino man ang kalaban nito. Nang tumigil ang putok ay agad kaming lumabas sa aming pinagtataguan. Ngunit alam kong may mga kalaban pa si Charles. Tingin ko'y makikipagsabayan ito. Shit, di kaya kami mamatay na maaga rito? Kausap ko sa aking sarili. Napatda ako ng pasugod ang dalawang lalaki kay Charles at napangangako sa bilis ng kilos ng lalaki. So, ikaw palang babae ni Charles Burlington? Bigla tuloy ako napatingin sa nagsalita at nakita ko ang isang lalaki. Hanga na talaga ako sa mga mafia lord. Ang gagaling pumili. Pero sa pagkakataong ito, ay magiging akin ang babae ni Charles. Wika nitong humahalakhak pa. Tingin ko'y lalapit ito sa gawi ko kaya tinutok ang baril dito. Oh, huwag kang lalapit. Pabarilin kita. Banta ko pero kinakabahan naman. Sige lang, mahal ko. Barilin mo at tatanggapin ko iyan. Sapagkat unang kita ko sa'yo, ay mahal na kita. Pag-amin ng baliw na lalaki. Patuloy lamang ito sa paglapit sa aking pwesto. Kaya lalo kong kinabahan. Sinabi nang huwag kang lalapit. Bulalas ko at pumikit ng mata sabay kalabit ng gatilyo ng barila. Agad din naman ako nagmulat ng mga mata upang tingnan ito. At nakita kong hawak nito ang balikat na dumudugo. Shit, natamaan ko siya. Sorry. Sabi ko naman sa'yo huwag kang lalapit sa akin. Ang kulit mo kasi. Wika kong may pag-aalala. Lalapitan ko sana ito nang merong humila sa braso ko. Saan ka pupunta, honey? Tanong ni Charles. Natamaan ko siya. Baka makulong ako. Wika ko sa lalaki. Hindi ka makukulong, honey. Akong bahala sa'yo. Kayo, kunin sila at dalhin sa piitan. Huwag niyong hahayaang makatakas. Utos ni Charles sa mga tauhan niya. Napakaganda na yung babae, Charles. Huwag mong hahayaang makawala ako rito. Dahil sisiguraduhin ko magiging akin na magandang dilag na iyan. Raymark, hindi ko naman hahayaang makawala ka pa dahil sa hukay ng punta mo. Wika ni Charles sabay suntok sa mukha ng lalaki na ang pangalan ay Raymark.
Hinila na ito ng mga tauhan ni Charles pero nakatingin pa rin sa akin ang lalaking nabaril ko. Mahal ko, hintayin mong aking pagbabalik ha? Wika ng lalaki. Diyos ko po, bigla akong kinabahan. Iba kasi ang titig nito sa akin. Lord, dinig kong wika ng isang tauhan nito at nakita kong meron ito ibinigay na susi kay Charles. Let's go. Bulong nito at hinawakan ako sa bawang ko at agad na umalis na sa lugar. Wala kaming imika nang nasa loob na kami ng kotse nito. Pansin ko na lang na tumigil kami sa isang building at inakay akong palabas ng kotse nito. Maligo ka na, honey. Wika nito na makapasok na kami sa isang kwarto. Agad ako nagpunta sa CR dahil kanina pa ako nilalamig.